Okay. Nag-file kami ng motion to inhibit the commissioner and her two deputies. Na-receive na to ngayon, no? Itong kopya natin, wala pa tong tatak kasi nasa press kit to. Pero na-receive na ito at final na namin sa hearing officer. Okay? Ngayon, bakit kami merong motion to inhibit? Now, ito, ito, Sir, pakitaas ko. ito, sige. Dahil lang, di ko maano. Okay, ito. Ito, sige. Kasi, ang korte, NTC. Ang complainant, NTC rin. Ayan o, complainant. Oo. Pag ngayon, ito yung order. Sa order, merong mga dispositive portion. Ang dispositive portion, yung order ng NTC. Ito, ito yung mga dispositive portion, hereby directs, hereby orders, hereby enjoin. May mando. Pinirmahan ng tatlo. Ano naman, may hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Sir, what happens to the case if they all inhibit? Kasi may matitira pa po ba? Kung gano'n, pwedeng i-refer to sa Department of Justice. So mag-assign yung DOJ ng bagong mag-decide about this case. Kasi ang nangyayari kasi dito, ang NTC, sila ang judge, sila ang fiscal, so sila din ang complainant. So yun ang nangyayari. So due process dictates a cold neutrality of an impartial judge and must appear to be impartial. So hindi na sila impartial but must appear to be impartial, and we cannot expect due process in this office. Lalo na sa tatlong yung commissioner at yung dalawang deputy commissioners. In short, we cannot expect justice from the NTC in this case. The NTC is the judge, the NTC is the complainant, the NTC is the executioner. We cannot expect justice from the NTC. Sir, ano pong nangyari doon sa hearing kanina? Well, dito, nag-question kami sa authority kasi we feel that the three commissioners, that commissioner and her two deputies, dapat sila ang nag-hear ng kaso because this is of utmost importance and the public is interested in this issue. Ang public interest ito mataas, dapat silang tatlo ang nag-hear dito. So, diniligate nila yun sa hearing officer. So, kinwestiyon namin, ano bang authority ng hearing officer para mag-conduct ng hearing instead of the commissioner and her two deputies? Is not the usual. Kaya nga po, ang tanong natin, ano kaya yung good cause na yon? Ano ba yung irreparable injury na magagawa ng SMNI? Kasalanan na ba ngayon magtanong kung paano ginagastos ang kaba ng taong bayan sa panig ng mga taong gobyerno? Hindi po. Yan talaga ang katungkulan ng mga mamamayan. No? So sa akin po, walang irreparable injury, walang serious injury na may iwasan sa pagsususpinde ng prangkisa ng SMNI. Ang tanging dahilan po kaya tayo ay sinuspinde ay dahil lang po doon sa pagnanais ng mga Kamara de Representante na suspindihin na tayo at tuluyan ng i-revoke ang ating prangkisa. Pero wala nga pong bisa man lang yung kanilang ginawang resolution dahil hindi naman pinagsang-ayunan ng Senado. No? So that is only the sentiment of the House. Wala pong legal na epekto yan at kinakailangan po, it is now the burden of the NTC to show kung ano yung good cause at kung ano yung serious and irreparable injury na makakamit kapag hindi po nasuspinde ang SMNI. Pero ulitin ko po, sa ating jurisprudence, it is presumed unconstitutional dahil ito po ay isang pamamagitan ng censorship or prior restraint sa kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Alam ko po na nakapaghain na ang ating istasyon SMNI ng isang petisyon para humihingi ng temporary restraining order at preliminary injunction laban po doon sa order ng National Telecommunications Commission na pinapasuspinde ang ating prangkisa. Miski wala pang hearing na nakaset dahil ang hearing ay nakaset parang sa January 4. At napakaganda naman po ng petisyon natin. Hindi na ako po nakatulong sa paggawa niyan dahil ako po yung malis na nga ng bansa. Pero malinaw po dun sa petisyon na hinain ng SMNI. Unang-una, pinagkaitan po tayo ng due process dahil sinuspindi na tayo. Samantalang, ang pagdinig sa kaso ay inischedule lamang sa ika-4 ng araw ng Enero. Pangalawa, siyempre, ang pagsususpend sa
SMNI ay presumed unconstitutional by way of prior restraint or censorship, no? Kaya yan po ay presumed unconstitutional, kinakailangan ang NTC ay mag-justify kung bakit dapat isuspinde. Wala naman tayong mga ginagawang mga terroristic mga aktibidades gaya ng CPP, NPA, sila mga terorista, no? Wala naman tayong clear and present danger dahil tayo nga po ay inaasahan din ng mga mananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ para matanggap ang kanilang pang-araw-araw na spiritual na mga pangangailangan, no? At syempre tayo po ay miyembro ng media na nagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan para tayo po ay makatulong na sa ating mga kababayan na bumuo ng kanilang mga paninindigan sa mga pang-araw-araw na issue. So malakas po ang aking paniniwala, nagagana po ang ating sistema ng katarungan, at dahil nga po dun sa kaso ng Chavez versus Gonzales na nagsasabi na ang pinagbabawal ay hindi lang yung panunupil talaga sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, kung hindi kahit anong bagay na magkakaroon ng chilling effect para matakot yung mga mamamayan na magsalita o kaya mga mamamahayag na gawin ang kanilang trabaho, kampante po ako na in due course, gagalaw naman po ang Court of Appeals at mag-i-issue nung hinihingi nating temporary restraining order at preliminary injunction. Opo. Sir, ang pinagbasehan daw po ng NTC ay yung kanilang Rules of Practice and Procedure sa Rule number 10, paragraph 4, at basahin ko lang, Attorney. The board for a good cause or for good cause may prior to the hearing suspend for a period not exceeding 30 days any certificate or the exercise of any right or authority issued or granted under the act or plan by order of the board whenever such step shall in the judgment of the board be necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interest. Ano pong masasabi niyo dyan, Attorney? Kaya nga po, ang tanong natin, ano kaya yung good cause na yun? Ano ba yung irreparable injury na magagawa ng SMNI? Kasalanan na ba ngayon magtanong kung paano ginagastos ang kaba ng taong bayan sa panig ng mga taong gobyerno? Hindi po. Yan talaga ang katungkulan ng mga mamamahayag, no? So sa akin po, walang irreparable injury, walang serious injury na may iwasan sa pagsususpinde ng prangkisa ng SMNI. Ang tanging dahilan po kaya tayo ay sinuspinde ay dahil lang po doon sa pagnanais ng mga Kamara de Representante na suspindihin na tayo at tuluyan ng i-revoke ang ating prangkisa. Pero wala nga pong bisa man lang yung kanilang ginawang resolusyon dahil hindi naman pinagsang-ayunan ng Senado, no? So that is only the sentiment of the House. Wala pong legal na epekto yan at kinakailangan po, it is now the burden of the NTC to show kung ano yung good cause at kung ano yung serious and irreparable injury na makakamit kapag hindi po nasuspinde ang SMNI. Pero ulitin ko po, sa ating jurisprudence, it is presumed unconstitutional dahil ito po ay isang pamamagitan ng censorship or prior restraint sa kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At kung hindi ito maituwid o maitama, Attorney, halimbawa ang isang network pagdidiskitahan lang ng isang nasa Kongreso, nasa Kamara, aligasyon pa lang, paparatangan pa lang, base doon sa kanilang kautusan sa NTC, parang doon sila nagbase. Nagbase na sila sa aligasyon, tsaka pa magkakaroon ng pagdinig. So, pwedeng magamit at magkakaroon ng chilling effect ito talaga sa iba pang mga network. At yan po precisely, sinabi ng Korte Suprema na pinagbabawal yun. Anything, any act of government na magkakaroon ng chilling effect sa mga mamamayan, no? At syempre, dahil ito po yung nangyari sa SMNI na sumuporta pa sa kandidatura ni PBBM, pwede rin itong gawin sa mga ibang media establishments sa talaga namang walang tigil ang banat kay PBBM. Kung magagawa mo to sa tumulong kay PBBM sa eleksyon, lalo mong magagawa ito dun sa mga dati ng kalaban ni PBBM. And sa January 4, yung pagdinig, malinaw na bago ang pagdinig, bago ang investigasyon, ay actually may 15 days pa nga na pinagpapaliwanag. Tapos sa January 4, kung hindi ako nagkakamali, doon yung pagdinig mag-uumpisa. So bago ang pagdinig, suspension muna? Mali po yun eh. Dapat dininig muna. Kasi
nasaan yung good cause na sinasabi ng sariling rules ng NTC? Wala man silang binanggit na good cause other than sinabi nila na nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante na gaya ng aking sinabi kanina wala naman pong legal effect dahil hindi po pinagsang-ayunan ng ating Senado. Tsaka hiwalay din sila, sa legislative sila, di ba? And itong NTC nasa executive. So, opo, tama po yan. No? Bakit niya susundin ang hindi naman po kabahagi ng executive branch of government? So talagang maling-mali po yung ginawa nila. Pero syempre, ang katotohanan po sa Pilipinas, kapag ang kapangyarihan ginamit sa mali, minsan sinusunod ng iba rin taong gobyerno. Attorney, sa ibang paksa naman, si dating Pangulong Duterte po ay number 1 na naman sa Senatorial Election Survey ng isang surveying firm bilang malapit po sa dating presidente. Ano mong pahayag mo doon, sir? Gagalak po tayo kasi akala ata ng mga kalaban ng mga Duterte, laos na si Presidente Duterte. Huy, kayong mga nag-aambisyon na maging presidente na sa tingin nyo, wala ng magic ang Duterte, no? Gumising po kayo sa katotohanan na hindi pa nga deklaradong kandidato ang Presidente Duterte, nangunguna na ngayon sa mga surveys, no? Isipin ninyo kapag tuluyan yung ginalit ang Duterte at ganyang kalakas ang appeal sa taong bayan, talaga magkakagulo tayo. So I would suggest, bumalik po kayo sa drawing board at suyuin na lang ang dating presidente para sa kanyang suporta kaysa labanan. Mas malaki pa po ang chance ninyo na maging matagumpay kahit ano man ang tatakbuhin ninyo kung